At kaugnay doon sa nangyari mga kapatid, no, na banggaan ng dalawang barko ng China sa may Scarborough Shoal mga tol, merong malupit na banat si Secretary o si Department of National Defense, DND Secretary Gibo Teodoro sa China. Ayon dito sa balita mula rito sa Philstar Global o Philstar News, sabi rito, inihayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na sawa na siya sa pagsagot sa mga anyay kasinungalingan ng China hinggil sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. Sabi rito, ginawa ni Teodoro ang pahayag matapos ang banggaan ng dalawang Chinese vessel sa Baho de Masinloc nitong Lunes, August 11. Anya, malinaw ang katotohanan at hindi na niya kailangang paulit-ulit na kontrahin ng mga maling alegasyon. Dahil nga tayo ang sinisisi mga tol ng China. Sabi nga dun sa isang report, di ba? Sabi nung China Foreign Ministry, ito daw patunay, etong kaganapan na to, ito daw patunay ng pagiging ng root of tension ang Pilipinas dahil daw sa paulit-ulit nating provokasyon sa kanila. Biruin mo, tayo pa daw ang root of tension. Sabing gano'n, nagbigay rin siya ng reaksyon sa umano'y pagkadismaya ng China sa kanyang mga pahayag at maging sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabing gano'n dito sa report, if they cannot handle those statements, that goes to show you what kind of people you're dealing with. If the truth hurts, that's their problem, not ours. Ani ni Teodoro, ang bangis nga nun mga tol, no? Kaya sabi ko sa inyo, sana no, sa susunod na na halalan mga tol, mabigyan sana ng pwesto kung sakaling tatakbo ito si DND Secretary, o pwede mo nga gawin mo ng presidente o kaya vice president. No? Anyway, para malaman natin ang buong detalye, panoorin na lang natin itong interview na to. At syempre, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Kung bago ka pa lamang dito, nagbibigay tayo ng reaction sa lahat ng mga kaganapang nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa, partikular sa West Philippine Sea. Alright, so panoorin na natin to mga tol. Sentiment ng DFA doon sa nangyari kahapon sa... Well, it is already reflected in the press release that we had, and we are of the view that this is a situation whereby we have to be more careful, and we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and discussions. Actually, kaya nga hindi nila tayo pwedeng sisihin itong China. Kasi walang ibang ginawa ang Pilipinas kundi puro diplomasya. Actually, nagagalit na nga mga tol yung ibang mga kababayan natin, mga Pilipino. Bakit? Kasi hindi pumapalag yung PCG, hindi pumapalag ang AFP sa kabila ng ginagawang marahas na aksyon ng China. Kaya paano nila tayo sisisihin? Diba? Number one nga, hindi na tayo dapat naikipag-usap sa kanila dahil panalo na tayo . Diba? In the first place mga tol 2016 Arbitral Award meron tayo niyan. Pinawalang bisa yung kanilang claim at sinasabing walang basehan yung 9 to 10 dash line claim nila. Dahil ang gustong mangyari ng China, almost entire ng South China Sea kanila. Hindi lang basta exclusive economic zone ang touring nila doon mga tol, territorial waters, internal waters nila. Sa madaling salita, bahagi ng kanilang bansa, mga kapatid, no? Tubig nga lang, no? Pero kung ano yung umiiral na batas doon sa kanila, yun din yung umiiral na batas sa South China Sea. Yun ang para sa kanila. Kahit na 1982 pa lang sa UNCLOS, no, nagkaroon na tayo ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi lang tayo, maging yung ibang mga bansa na nakapalibot dito sa South China Sea. Vietnam, Brunei, diba? Lahat yan mga tol meron. Pero anong ginagawa ng China? Amin lahat yan. Lagi ko ngang ibinibigay na example para tayong magkakapatid dito kasi pare-pareho tayo nga Asian diba? Magkakapatid tayo rito tapos merong isang piece of cake sa gitna. Cake, pizza o kung ano man yan, pie. Tapos may kanya-kanya tayong slices para hindi tayo mag-agawan. O meron tayong 200 nautical miles slice. Diba? Ng cake na yon. Ang gusto ng China, hindi, akin lang yan. Akin lang yung buong cake na yan. Diba? Grabe. Grabe ginagawa nila. Will be best for the situation. And of course, we cited two conventions there, the COL Regs and the COLAS, which I think is the dominating convention that should be employed
by both sides. The Chinese foreign minister says it is the Philippines who contributed to the incident They yesterday. will always Napangiti na lang si Secretary Gibo. Tingnan mo yung narinig niya yung sinabi. Pakinggan niyo reaction ni Senator tuloy. Ni Secretary Gibo. Foreign minister says it is the Philippines who contributed to the incident they yesterday. will always say that. Would you like to Secretary, ask the Secretary? Di ba? Kasi nga, ang sabi ng China, mga tol, kasalanan daw natin kung bakit nangyari yun. Oh, grabe, di ba? On that question, Secretary, it was they say it was us who started that commotion, that incident. It was us who started. Tayo daw ang nagsimula. Sabi pa nga, di ba? Tayo daw ang ugat, promotor ng mga kaguluhan, sabing ganun. I mean, they can say what they want, but I mean, who's more credible at the end of the day? Tama. Sabihin nila kung anong gusto nilang sabihin. Pwede nilang, kahit sabihin na nila tayo na mismo yung bumangga, pwede na nilang sabihin yun. Hindi mga barko namin na nagkabanggaan, binangga kami ng Philippine Coast Guard. Oh, sabihin na rin nila yun. Pero tanong, sino mas credible? May video tayo, napakalinaw. Kaliwat kanan, hinahabol tayo. Isang Coast Guard at isang warship, hinahabol tayo. Magaling lang magmaneobra itong barko natin. Ayun, nagkabanggaan silang dalawa. For both our secretaries, do we have plans also? I'm already tired of contradicting, and I don't want to answer a blatant lie and glorify it. And everybody knows the truth, really. Actually mga tol, nakakasawa na rin naman talaga. Kung halimbawa ikaw ay nasa kalagayan ni Secretary Gibo tapos paulit-ulit ka tinatanong tungkol sa kasinungalingan ng China, nakakasawa rin naman talaga mga tol. Pero kailangan niya kasing sagutin yan bilang Secretary of National Defense natin. At tayo bilang reactionist, comentarist, kung ano man tawag sa atin mga tol, sa mga balitang napapanood natin, bukod sa pinapanood lang natin siya, dinadagdagan pa natin siya ng mas klarong pagpapaliwanag pa o pag-aanalisa, 'di ba? Para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa hindi pa rin aware magpahanggang ngayon. Yung tipong mas updated pa sila sa balita ng mga love story ng mga vlogger, artista o kung sino-sino mang mga tao diyan na wala rin namang kinalaman sa kanilang buhay. 'Di ba? Mas updated pa sila doon. Ito dapat aware tayo rito. Bakit? Kasi involved dito yung bansa natin eh. 'Di ba? Nasa bingit tayo ng kapayapaan at ng gera. Nasa bingit tayo niyan. Kasi hanggat iginigiit natin ang ating karapatan at hanggat merong isang bansa, mga tol, na ayaw erespeto yung umiiral na batas, mga tol, nandiyan tayo sa bingit ng gera at saka ng kapayapaan. Dapat aware tayo diyan, mga tol. Why will we pick a fight? And everybody knows the truth. Balikan natin ng konti. Answer a blatant lie and glorify it. And everybody knows the truth, really. Why will we pick a fight? Tama. That's what the president said yesterday. Who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? 'Di ba? Napakalinaw mga tol. Elaborate natin yung sinabi niya. Lahat mga tol, nalalaman naman ng katotohanan, 'di ba? Doon sa kasinungalingan ng China. Sinong tao ang nasa kanyang katinuan, 'di ba? Ang magsisimula ng away o mang-aaway, lalong-lalo na kung ikaw yung mas mahina. For example na lang mga tol, for example lang. Sinong tao ang nasa katinuan na biglang pupunta sa presinto ng mga pulis at maghahamon ng barilan? Malamang, baliw lang yung gagawa nun. O kaya naman mga tol, sinong tao ang nasa katinuan na maghahamon ng suntukan, lalo't lalo na ikaw ay isang patpatin, ang hahamunin mo isang maskuladong nagmamuay thai. Wala ka sa katinuan nun pag ginawa mo yun. Diba? O ganun din mga tol, bakit natin hahamunin ng away ang China? Number one, mas maliit yung bansa natin, hindi mas maliit. Di hamak na sobrang liit natin kumpara sa kanila. Sila nga yung top 1 eh, di ba? Sila yung may pinakamalaking naval forces sa buong mundo.
Na naungusan pa nila o nalamangan pa nila ang Amerika pagdating dyan. Tapos hahamunin natin sila ng away. Kalokohan yun mga tol. Kaya paano nilang sasabihin paulit-ulit natin silang pinoprovoke? Gayong ang iginigiit lang naman natin dito yung ating karapatan. Baka hindi pa rin naiintindihan ng mga pro-China rito. Sasabihin na naman nila, PCG makulit paulit-ulit na bumabalik dun. Siyempre atin yun eh. Diba? Ikaw ba papayag ka sa bakuran mo, biglang may pupunta, sasabihin, wag ka nang pupunta rito sa bakuran na to, akin to. Kahit na may titulo ka, sasabihin sa'yo, kahit ikaw pro-China ka, alam mo kung ano totoo sa mali di ba? Ay naku po. Common sense unless they don't have any. Tama. Secretary, they're not very happy with your statements before, and the president also during his trip to India, during an interview with Indian media. So where are we now at with our relationship with China? How are we handling this? Well, Ganun pa rin. if they cannot handle those statements, that goes to show you what kind of people you're dealing with. You know, I mean, if the truth hurts, then then it's your problem, not our. Okay, so naputol na mga tol, it's your problem, not our problem. So sabi nga ganun kung nakikita mong hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan, problema na nila yun. Kahit naman anong gawin nilang pagbabali-baliktad, total napakagaling nila sa propaganda, napakagaling nilang mang-gaslight mga tol. Pero wala malinaw. Nakukuhanan ng larawan, nakukuhanan ng video, di ba? Yung kanilang ginagawa. Hindi tayo nangaaway sa kanila. 'Di ba? Kaya nga yung mga sinasabi ng mga pro-China, bakit inaaway ng Pilipinas ang China? Uy, mahiyahiya naman kayo sa balat ninyo. Hindi Pilipinas ang nangaaway sa China. 'Di ba? Ipinaglalaban lang natin yung ating karapatan o aming karapatan, hindi sa inyo kasi mga pro-China kayo Pinaglalaban lang ng Pilipinas at ng mga Pilipino yung karapatan natin sa karagatan. 'Di ba? Kasi mga tao rin tayo, bansa rin tayo. Tayo ay meron ding karapatan dyan sa karagatan na yan dahil yan ay biyaya ng Panginoong Diyos. Ano yun? Aangkinin lang ng China mag-isa? Ay goodness. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.